Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maaksyon at madugo ang naging operasyon para iligtas ang isang babaeng negosyanteng dinukot sa Quezon City at dinala sa Davao City. Magwi-withdraw na raw noon ang biktima ng 15 milyong pisong ransom na hiningi ng mga kidnapper. Pero nasa paligid na pala ang mga pulis. Nakipagpakbakan ang mga kidnapper. Ligtas ang biktima, 3 sa mga sospek patay. Nakatutok doon live si Tec Ocampo ng GMA Davao. Tec. Yes, Mel, Mike, 3 ang hinihinalang miyembro ng Bye-Bye Kidnap for Ransom Group ang napatay matapos makipagbarilan naman sa mga otoridad dito sa Davao City. Malayo pa lang, dinig na ang putukan sa harap ng isang bangko dito sa Davao City kaninang alauna ng hapon. Nakabakbakan ng pulisya ang 4 na hinihinalang miyembro ng Bye-Bye Kidnap for Ransom Group. Sa bangkong ito raw sana i-withdraw ang ransom para sa babaeng negosyanteng dinukot nila mula pa sa Quezon City nitong July 5. Dahil lubang delikadong operasyon, tiniyak ng mga operatiba na walang sibilyan na maaring madamay. Sakay ng 3 SUV, dinala umano ng grupo ang biktima papunta sa Davao City para doon isagawa ang bayaran ng ransom. Ayon sa mga otoridad, 100 milyong piso ang hinihingi ng mga kidnappers pero natawaran ito hanggang sa maging 15 milyong piso. Nang i-withdraw na ng biktima ang pera, na-secure siya ng pulisya sa loob ng bangko. Tactical park, combat parking Combat parking yung ginawa nila. Combat parking. Combat parking anytime pwede ka mo sibat. Siguro meron siyang kumpiyansa na gusto niya nang matapos yung kanyang paghihirap para matapos na. At mahuli na yung mga kumidnap. Matapos ang putukan, tagumpay na nailigtas ang biktima na nakiusap na huwag na siyang pangalanan. Dead on the spot ang 2 sa 4 na suspect. Dead on arrival sa hospital naman ang isa nilang kasama. Nasa tactical interrogation ng Davao City Police Office ang isa pang suspect. Nakuha ang high-powered firearms na M16, M4, 45 caliber pistol sa loob ng SUV. Si Mayor Rodrigo Duterte nagbabala sa mga kabatan na balak gumawa ng masama sa kanyang lungsod. The criminals not to here in the city. Sinubukan naman ng GMA News na kunin ang panig ng biktima pero di pa niya umano kaya humarap sa media. Ayon sa pulisya, sinadya raw ng biktima na gawin ang bayaran ng ransom sa Davao City dahil sa tiwala niya sa pulis ng lungsod. Mel, Mike, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pagtutugis ng pulisya sa 2 pang SUV na sakay umano ang 10 pang mga hinihinalang miyembro ng Kidnap for Ransom Group. Umaasa naman ang pulisya na makakatulong sa kanilang follow-up operation ang mga impormasyong makukuha nila sa isang miyembro ng grupo na sa kanilang mga kamay ngayon na sumasailalim sa tactical interrogation. Mula dito sa Davao City, Tec Ocampo, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Tec Ocampo.